So ito nga mga kababayan, so unahin natin itong pagsipot ni Sara di umano sa Senado. Oo, so actually mga kababayan, ganito po kasi yan. I-play ko muna yung video bago ako magbigay ng opinion. So ito, mga kababayan, hanapin natin yung video ni Sara. Ayan po yung sabi niya, no, sa news. My statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. My statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. My statement. Yang mga sinasabi niya, mga kababayan, no, ay kinuha lang po niya yan sa mga sinaunang tao, no? Lalong-lalo na yung mga European, no, mga philosopher, yan, yung mga scientist, mga yan po yung mga kasabihan katulad kay Confucius, no? Sabi nga ni Confucius, do not wait for tomorrow what you can do for today. Yan, yung mga ganyang kasabihan ba? So, yung mga sinasabi ni Sara, mga kababayan, nakakala mo para magmukha siyang matalino at ang akala mo sa kanya nang galing yung mga salita na yan. Hindi po. Sa madaling salita, kinuha po niya yan sa mga sinasabi po ng mga philosopher, no? Yung mga scientist, no? Yung mga basta example na si Confucius. So, yan po yun ha mga kababayan. So, para magmukhang matalino. Pero hindi niya alam yung sinasabi niya sa madaling salita. Oo, real talk lang. So, ngayon mga kababayan, ano bang meaning nun? Para sa akin mga kababayan, pumunta si Sara sa Senado. Ayan, at yan nga ang sinabi niya. Nagpakita nga siya sa Senate. Ayan, kung maalala ninyo, ayan po siya. Pumunta sa Senate, nagpakita, pero hindi pumunta sa trial. Kasi ang estilo kasi ni Sara, panlilin lang, no? Pangingilad. No? Mangingilad man na, animal na. Panlilin lang, pangingilad, pambubudol. Bakit? Para sabihin ng kanyang mga taga-bubong sa porta, mga dilulo, mga dibobo, na matapang siya, magaling siya, malakas siya. At higit sa lahat, 32 million nga daw bumoto sa kanya. Pero sa madaling salita mga kababayan, niloko po niya kayo, mga DDS. Hindi po porket pumunta si Sara sa Senado ay malakas siya. Hindi po ganon. Pumunta siya doon para linlangin kayo at sabihin magaling siya, matapang siya. Kung talagang matapang siya, dapat humarap siya dun sa hearing. Hindi siya nagpa-presscon. Kasi nga, nililinlang lang kayo para sabihin magaling siya, matapang siya, makapangyarihan siya. Hindi po, mga kababayan. I-style lang po niya para linlangin kayo, no? Para sa Bisaya, para ilaron mo nga isog siya. Pero ang katotohanan, hindi siya sumipot. Kasi bakit? Takot siya. So ngayon, mga kababayan, ganito po ang nangyari dyan. Pumunta po siya dyan para magmukhang magaling siya. Mukhang mas matapang siya. Hindi po, mga kababayan, nililinlang po kayo. Alam nyo, yung mga estilo ni Sara, pang-gaslight na lang yan. No? So, madaling salita ng gaslight, no? Panlilin lang ba? Pang-uuto, pambubudol, pangilad. Pumunta siya doon para magmukhang matapang, magmukhang magaling, pero hindi pumunta sa trial, nagpa-presscon lang. At yung sinabi niya na in my statement, I will be blooded but unbowed. So yan yung sabi niya. Sa madaling salita mga kababayan, nililinlang niya ang taong bayan. Lalong-lalo na yung mga supporter niya. Una, sa gustong iparating ni Sara sa statement niyang yan ay para isipin ng tao na bakit ganun? Bakit ganun parang matapang siya? Bakit parang may pinanghahawakan siya? Kasi ganito yan mga kababayan. Ang gustong iparating ni Sara sa mga supporter niya, hindi siya natatakot. Matapang siya. Matibay siya, hindi siya matitibag. Kaya po niya hindi, alam niyo sa totoo lang mga kababayan, ang katapangan ng tao hindi po nadadala sa kwento. Ang katapangan ng tao hindi po nadadala sa English na salita at mga matalinghaga
mga idiomatic, di ba? Hindi nadadala yan, mga kababayan. Ang totoong matapang, harapin mo yung laban. Huwag kang magtago sa saya, sa pantalon, sa palda ng abogado. Yun ang totoong matapang. Kaya si Sara, hindi niya kayang humarap. Nililin lang niya. Kumbaga, pumunta sa Senado para magpakita. Alam niyo naman yung mga DDS na kahit nga mukuha na si Sara, pasok niya dalawang daliri niya sa butas ng puwet niya at isangal niya sa bunganga ng DDS. Ang DDS isisigaw, Duterte pa rin. Kahit tataian si Sara, tapos ipagpapahid-pahid niya sa mukha ng mga DDS, ang isisigaw, Duterte pa rin. Kasi mga bobo nga. Mga tanga-tanga nga. So sa madaling salita mga kababayan, nililin lang niya ang mga DDS. Kasi alam nyo naman ang mga DDS pag sinabi, akala ko ba takot si Sara, bakit sumipot? Sumipot nga siya pero hindi sa trial. Kaya ang bilis lang kasi linlangin ng mga DDS, ang bilis utuin Di ba? Kaya ang style niya magpapakita kunwari, tapos hindi naman naharap. Ang ginawa, nagpa-press con. Tapos, magbitaw ng salita na hindi ako natatakot kahit anong gagawin nila, no? Matapang ako, meron akong pinanghahawakan. Yun yung ibig sabihin ng mensahe niya na I will be blooded, but unbowed. Yun yung sabi niya. So, sa madaling salita, mga kababayan, gustong imungkahi ni Sara, hindi lang niya idiretsuhin na hindi nila ako kayang itibagin. Kasi meron akong pinanghahawakan. Yun ang meaning nung sinabi niyang English. Dinaan niya sa English para magmukhang matapang siya. Magmukhang meron siyang pinanghahawakan. No? Yun ang ipaparating niya na kahit anong ipakita nilang ebidensya diyan, kahit anong ipakita nilang pruweba diyan, kaya kong lumaban. Meron silang ebidensya, meron din ako. Ganon yun Yun ang gusto niyang iparating. Pero sa kaloob-looban niya, natataranta na sila. Natatakot na sila. Yun ang gustong iparating ni Sara, mga kababayan. Yung sinasabi niyang mga ganyan-ganyang statement, mga kababayan, wala yan. Huwag kayong magpapaniwala sa mga ganyan, mga kababayan. Wala yan. Ilalim na sa proseso ng PNP. Mga kababayan, huwag kayong magpaniwala dyan sa mga panlilinlang ni Sara. Wala yan. Diyos ko. Mga kababayan, ginagawa lang kayong tanga ni Sara, no? Para sabihin matapang siya, sumipot siya sa Senado. Kasi alam niyo, ulitin ko yung mga DDS, sabi nga ni Trillanes, si Sara kahit bumaril ng tao yan sa harapan ng mga bobong DDS, ang isisigaw niyan Duterte pa rin. 'Di ba? Kahit si Sara kukuha yan ng tae galing sa puwet niya at ipagpapahid niya sa pagmumukha ng mga DDS. Ang isisigaw ng DDS, Duterte pa rin. Kasi mga tanga nga sila Mga utu-utu nga sila. So ngayon, pumunta lang si Sara doon. Proud na proud ang mga DDS. Matapang talaga yung inday namin. Kasi pumunta sa Senado. Anong ginawa? Pumunta doon para sabihin hindi duwag. Pero sa madaling salita, duwag siya. Bakit pumunta siya doon, hindi siya pumasok sa trial? Bakit sa labas lang? Kasi natatakot siya. Kasi pag once na magpakita siya sa trial, yung mga abogado niya, uupo lang yun. Siya ang pipigain. Yan mga kababayan. Kung talagang matapang si Sara at hindi duwag, lumusot siya doon sa impeachment trial. Magpakita siya doon. Kasi once na lumapag ang isa niyang paa sa pintuan ng trial, ang mga abogado niya uupo yun doon. Walang magawa. Si Sara ang pipigain. Kasi bakit? Abogado is only abogado. The accused is always accused. Siya lang talaga ang sasagot. Ang mga abogado ni Sara, uupo lang yan sa likod magdidikta lang yan hindi ganito, hindi ganyan. Kaya ayaw niya magpakita doon. Kaya ngayon, ayaw niya magpakita para yung mga abogado ang sasagot. Diba? Kaya ayaw niyang lumusot doon at humarap para ang abogado niya ang gigipitin yung mga witness, ganyan, hanapan nilang butas. Kasi sa totoo lang mga kababayan, kung naalala ninyo si Digong, noong tinatawag siya sa Senado at sa Kongreso, walang magawa yung tatlong abogado sa likod niya. Siya lang ang puro kuda. Bakit? Kasi wala naman talagang gagawin yung abogado Andyan lang yung abogado to dictate what is wrong and what is right. Pero pag nandun yung akusado, siya lang ang may karapatang magsalita.
Maliban na lang kung iihi siya, iinom siya, abogado muna, substitute. Di ba? Kung talagang matapang si Sara, humarap siya. Kung talagang matapang si Sara, siya dapat ang sumagot doon, hindi ang abogado. Kaya sa madaling salita, nililin lang niya ang mga DDS na sumuporta sa kanya. Yung blood na yan. Wala, mga kababayan. Wala yan. Tigil-tigilan. Pang ano lang yan para magmukha siyang matapang, para magmukha siyang matalino at magaling sa harapan ng mga bobo niyang supporter. Wala. Yung mga ganyan-ganyan niya. Katulad nito, mga kababayan, anong sabi ni Yussi Claire Castro? Pakinggan natin. As a Filipino, and as a lawyer, mas maganda na ang isang tao na naaakusahan ay makaharap niya yung mga witnesses against her. Sandaling nagpakita si Vice President Sara Duterte sa Senado ilang oras bago magsimula ang ikalawang araw ng impeachment trial laban sa... And as a lawyer, mas maganda... Wait lang nga, mga kababayan. With curing Lakihan job natin. collections on LinkedIn. Get the app today. My mom is 63, and Wait today lang, I finally got her to try Tai Chi with me. As a Filipino, and as a lawyer, mas maganda na ang isang tao na naaakusahan ay makaharap niya yung mga witnesses against her. Sandaling nagpakita si Vice President Sara Duterte sa Senado ilang oras bago magsimula ang ikalawang araw ng impeachment trial laban sa kanya. Ang kanya umanong sadya ay ang kanyang defense team at walang balak dumalo sa paglilitis. O, diba? Sa opinyon ni Palace Press of Ang sadya ni Sara ang defense team. Wala siyang balak dumalo sa paglilitis. Kaya yung mga DDS, nagpiesta sila, nagbunyi. Ang galing talaga ng future president namin, matapang, nagpakita, sumipot. Akala ko ba, ganito, ganyan. Tanga. Hindi porket sumipot doon ay matapang na. Tanga. Ang totoong matapang, siya ang sumagot, siya ang humarap. Huwag siyang magtago sa pantalon at palda ng mga abogado niya. Yun ang katotohanan. Buti pa yung tatay niya. No? Kahit aminado, at least humarap. Alam nyo, sa totoo lang, bilib din ako kay Digong kahit ganun ka-demonyo yon. May paninindigan ni mama. May paninindigan. Bakit? Bago siya ikulong, sinabi na niya mismo, kahit makulong ako, at least ginawa ko yung part ko. At least, hindi duwag si Digong. Pero yung mga anak niya, pur duwag. Naghahamon, hindi sisipot. Nagmamatapang, nagmamagaling, pero hindi naman humaharap. Hindi naman pumupunta. At least si Digong, inadmit niya, inamin niya, at may paninindigan siya. Hindi siya tumalikod. Alam niyo, sa lahat ng anak ni Digong, walang nagmana sa katapangan ni Digong. Kahit nakulong si Digong, pinanindigan niya na di bali nang makulong ako, either illegal or legal, akin yan. Inamin niya O at least, hindi duwag si Digong. Pero yung mga anak niya, putragis na yan, puro duwag. Ganun lang yan, mga kababayan. Kaya sa totoo lang, yung ginagawa-gawa ni Sara, mga kababayan, wala yan. Continue. Undersecretary Claire Castro. Ma'am Brinda, hello sinabi po. na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mas mabuting harapin ng personal ng Vice Presidente ang impeachment trial at sagutin ang mga akusasyon. Di ba? Di ba, Ma'am Malusiron? Sinabi ni Digong yan, haharapin ko yan kasi ginawa ko lang naman ang trabaho ko. Either ikulong man ako o hindi man ako makulong, haharap ako. Pero yung mga anak niya, wala. Alam niyo, sa totoo lang, kahit ganun si Digong, pero bilib ako dun Alam niya sa sarili, alam niyo, sa totoo lang, si Digong kasi, mga kababayan, may isang salita. Aminado siya na inutos niya. Aminado siya na ginawa niya. Aminado siya na talo siya. Pero anong ginawa ni Digong? Humarap pa rin siya. Kasi alam niya. Alam niyo kung bakit ginawa yun, Digong? Para hindi kahihiyan ng pamilya nila. Bakit? Kasi susunod pa yung mga anak niya sa yapak ni. Ngayon, kung si Digong maging duwag, hindi haharap, hindi sisipot, lahat ng susunod sa kanya, sa yapak niya, wala ng tiwala at pagtatawanan ng taong bayan. Kasi si Digong umaasa na, oo, may kasalanan ako.
Oo, tanggap ko na mali ako. Oo, tanggap ko na ikulong ako. Pero kailangan kong panindigan para sa mga susunod na anak ko at susunod sa yapak ko. Pero paano ngayon sa ginawa ng mga anak niya, mas lalong pinagtatawanan ang pamilya nila at lalong nakakahiya sa angkan ng mga Duterte yung pinaggagawa ng mga anak niya. Alam nyo, isa sa rason niyan, mga kababayan, na ang aga ni Sarang nagdeklara na tatakbong presidente. Bakit? Ito po ang rason dyan. Ito ang rason niya na kung bakit ang aga ni Sarang nagdeklara ng tatakbong presidente. Una, ramdam ni Sara noong eleksyong 2025 pa lang, midterm election. 10 senador ang ini-endorso niya, sumali pa yung stepmother niya. Sumali pa si Kitty. Nagngangalngal sa Philippine Arena. Duterte, ilan ang napasok? 2 lang, si Bato at si Bongo. And the rest of the team, diretso Unidoro. 0. Kaya ngayon mga kababayan, isa sa rason na ang aga ni Sara nagdeklara kasi bakit? Yung mga retired, mga retiradong politician, retiradong mga general, nawalan ng ganang sumuporta. Una, biruin ninyo, laging ipinagsigawan ng abogado ni Sara na kaya daw ipa-impeach siya dahil merong 32 milyong bumoboto kay Sara. Pero ang tanong, 32 million ang bumoto. Pero bakit yung nagpa-signature campaign, ang tatay niya, hindi nga umabot milyon ang pirma? Yan, dyan yung isipin mga kababayan. Kaya para sa akin, wala na talaga, wala nang amor ang mga Duterte. Kumbaga noon sa chichirya, yung halo-halo, malakas noon. Pero ngayon, ang chichirya ngayon, di na eh. Wala na eh. Kung noon nga, malakas. Parang White Rabbit ba? Noon, White Rabbit, malakas. XO. Pero ngayon, wala eh. Mintos na ang malakas ngayon. Diba? Ganun yun, mga kababayan. Yun ang tandaan ninyo. Kaya isa sa rason na kung bakit si Sara ang agang nagdeklara, kasi ramdam niya na hindi tulad sa tibay, hindi tulad sa lakas nung panahon ng tumakbong presidente ang tatay niya. Kasi bakit? Noong tumakbong presidente ang tatay niya, maskin si Corina Sanchez, napabilib. Sabi nga niya, dapat si Digong ang gagawing PNP chief eh. Bakit? Kasi may kamay na bakal. Pero lahat, kaya kahit tayo nabudol tayo nung time na yun eh. Ang lakas niya, ang galing, ang tapang, may malasakit. Kaya lahat talaga ng tao doon nakapokus kay Digong. Pero noong bumaba si Digong at nabulastugan, lumabas yung kabulastugan, lahat ng sikreto, lahat ng baho, nilabas ni Trillanes, nakulong sa ICC, wala ng amor ang mga Duterte. Yun ang katunayan. Kaya si Sara, habang maaga pa, nagdeklara na natakbong presidente. Baka, sakali, yung mga bumitaw, take note mga kababayan, yung 32 million na yan, hindi nila kayang patunayan. Bakit? Kung totoong merong 32 million, sa ilang taon kong banat sa mga Duterte, ni minsan hindi umabot sa milyon ang live viewers ko. Sa madaling salita, wala silang milyon. Kunti lang sila. Pangalawa, kung talagang sinasabi nilang 32 million, ang supporter ni Sara, ilang kandidato pagka-senador na line-up ni Digong, tinaas ni Sara ang kamay. Nanalo ba? Wala. Di ba? Wala mga kababayan. Ang nanalo si Bato at si Bongo lang. Kasi may makinarya na yan. Senador na sila eh. Pangalawang eleksyon, mananalo kasi may papel na sila eh. Pero yung the rest, yung mga sumasakay, Philip Salvador, sino pa yun? Si Jimmy Bundok, sino pa yung mga kahirlera? Wala mga kababayan. Sa ngayon nga, sige, kung talagang 32 million ang paninindigan ng abogado ni Sara dahil pinag-initan kaya ipa-impeach, kasi merong 32 million at ang pinakamalaking mandato na even daw ang sitting president ay mas taas pa daw ang boto ni Sara. Sige nga, mag-rally nga kayo na hindi kasali ang INC kung aabot kayo ng milyon. Di ba? Putang ina. Hindi nyo nga kayang paabutin milyon yung pag nag-live si Sara.
Si Alan Cayetano nga nag-trending ng ilang araw bilang Senate President hanggang 200,000 nga lang live viewers. O kung 32 million, di sana million yung live. Diba? Tigil-tigilan nyo nga kami. Yung estimated kasi ng mga DDS, tigilan nyo yan. Yan ang tinatawag ninyong fictitious belief. Sa madaling salita, naniniwala kayo sa kwentong barbero, yung katang-isip fictitious. Sa madaling salita, sa bagay, hindi maintindihan ng mga DDS yan yung ano yung salitang fictitious. Ibig sabihin ng fictitious, gawa-gawa. Ano ba? Yung katang-isip. Imaginary. Yun ang katotohanan. Sasabihin nyo 32 million ang bumoto kay Sara. Yes, 32 million tanggap namin yan kasi on record yan. Pero kung ngayon on the spot, hanapin mo yung hanapin mo yung 32 million na yan, putang ina, walang ganun Mars. Biruin nyo nga si Digong, nagpapirma kayo, inikot nyo yung Luzon, Visayas at Mindanao, hindi nga umabot milyon yung pirma. Asan nyo 32 million? Diba? Kung ang 32 million ay ang kininin nyo, putang ina, mga loyalista, hindi papayag dyan. Kasi bakit? Yung bumoto kay BBM, yun din yung bumoto kay Sara. Yun, mga tanga. Mga DDS, mga bobo. Tanungin ko kayo, anong rason ni Sara ba't nagdeklara siya ng maaga? Mga DDS. Anong rason kung bakit si Sara nagdeklara ng maaga na tatakbong presidente sa 2028? Bigyan ko kayo ng example. Bigyan ko kayo ng sagot. Nagdeklara siya ng maaga kasi ramdam na niya na wala ng sumuporta sa kanya tulad sa lakas ng suporta ng tatay niya noon. Even the military ayaw suportahan si Sara. Even the PNP ayaw kay Sara. Noon malakas si Digong even the military, PNP, government officials, and the old politician nakasuporta kay Digong. Pero ngayon, wala. Wala. Yan yung rason kung bakit si Sara ay nag-agang nagdeklara. Ngayon baka sabihin ng DDS, sige nga, may 31 million si BBM, ilabas mo nga kung merong 31 million si BBM. Hindi naman namin pinagyabang. Kayo lang naman yung laging pinipilit na 32 million ang bumoto. Ni minsan ba kay BBM, pinagyabang ba namin na 32 million ang boto at 31 million ang bumoto sa kanya? Hindi namin pinagyabang kasi alam namin na hindi lahat ng 31 million na yon ay loyalista. Tigil-tigilan nyo nga kami. Estimated pa lang. Wala na. Palpak na kayo, mga DDS. Dito pa nga lang, pumunta si Sara ng Senado na akala niyo ay si Sara matapang na. Hindi. Ang tapang ng tao, hindi nakikita sa pagsipot. Ang tapang ng tao, wala kang inaatrasan. Kahit alam mo sa sarili mo, pag sumugod ka sa gera, alam mong mamamatay ka, alam mong hindi ka uuwing buhay, patuloy ka. For the sake of humanity and the Filipino people, if you to become a public servant and the position to being a president. Anong sabi ni Digong noon? Hindi ka pwedeng maging presidente kung takot kang pumatay at takot kang mamatay. Ganun yun. Kaya si Sara, kahit mga kapulisan at kasundaluhan yan, walang bilib dyan. Bakit? Ang sundalo, ang pulis, once na lumabas ng bahayan, hindi nila alam kung makauwi pa sila. Di ba? Ang sundalo at pulis, once na lumabas ng tahanan every morning, ang kanilang buhay niyan, hindi nila alam kung ano ang mangyari. Every day, every duty nila. Kaya yung mga kasundaluhan at kapulisan or military ayaw sumuporta kay Sara. Bakit? Bakit? Kasi nakikita nilang mahina si Sara. Mahina si Sara. Bakit? Alam mo sa sarili mo
Kung talagang gusto mong suportahan ka ng sambayan ng Pilipino, the military and the PNP and the Rangers and the whatsoever, no, ng mga tagapagpatupad ng batas ng ating bansa, para suportahan ka ng mga tao niya, ipakita mo matapang ka. Kahit alam mo sa sarili mo na wala kang panlaban, humarap ka. Ha? Ganun yan. Sabi nga, anong sabi ni Adolf Hitler ba yun o ni MacArthur? Give me 10,000 Filipino soldier and I can conquer the world. Kung walang ganyan si Sara, putang ina niya, magtinda na lang siyang putot bibingka. Sir John Morales, Miguel Love, shout out po. Magtinda ka na lang, Sara, ng putot bibingka, may kwenta ka pa. Pero yung pangarapin mo maging presidente, wala, Sara. Una, mahirap mga kababayan, maskin ito example ko sa inyo, barangay. Halimbawa si Sara tatakbong barangay chairman. Ito medyo mababa. Si Sara ay tatakbong barangay chairman. Ngayon, paano ka iboto kung ang mga nakaupong kagawad ayaw sumuporta sa iyo? Paano ka iboto kung ang mga tao sa lugar mo ay hindi ka gusto? Parang sa Pilipinas ngayon, tatakbo siyang presidente. Ang Kongreso, ang Senado, ayaw sa kanya. Mananalo ka ba? Ang Philippine military at ang pulis ayaw sa kanya. Saan ka kukuha ng suporta? Meron nga tayong kasabihan kung nagdadalawang isip ka, wag ka tumuloy. Mapapahamak ka niyan. Siguraduhin mo, bago ka sumugod, kumpleto ka. Pag sumugod ka, ang kulang ka, panabla na yung ginagawa mo. Panabla na yan. Panabla na yan, mga kababayan. Kaya yun po yun, mga kababayan. Yun yung katotohanan dun. Oo. Yung pagpapakita ni Sara sa Senado kanina, yung kunwari sumipot siya, panlilin lang yun. Para sabihin, para sabihin ng kanyang mga supporter na matapang siya. Meron siyang lakas. Hindi siya natatakot at sabihing inosente siya. Pero ending, hindi naman siya pumunta sa trial Pumunta lang siya doon, nag-press con Diba? Kasi nga, nalinlang sila. Diba? Sir Vince Del Santo, hello po. Sir Henry, hello po. Yun yung katotohanan doon.